Purihin ng Panginoon, magdadagdagan sa ating lahat na narito. Tayo po ay mag-aaral ng isang topic na dito kasunod pa rin sa Romans chapter 6. Alaman ninyo ito, pero titignan natin ngayon ang kabuuan nito. Kasi marami rito ang Romans chapter 6, beginning from verse 1. Yan. Tayo doon sa likod. Sabi dito sa mabuting balita, ano ngayon ang sasabihin natin? Kasi noong nakaraan po, ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa tao. No? Naalala ninyo, si tao sa tao. At dahil ito yung pinaka-creation ng Panginoon na kanyang pinakamamahal. Walang ibang creation po. Ang sabi ko nga noon, nakapokus tayo sa Panginoong Diyos, pero kung talaga nakapokus tayo sa Panginoong Diyos, malalaman natin ang kanyang buong pagka-Diyos, pati yung kanyang mga ginawa at yung kanyang damdamin dito. Sabi rito na nung nagkasala ang unang tao, si Adan, ay nalungkot ang Panginoon Diyos sa nalungkot siya. No? Kasi dapat ninyong isipin na nung kinrein ng Diyos si Adan at Eva, masterpiece niya yun. No? At sa pagkaligahan niya noon, ang nasa sa isip niya, ito hindi na ito komentaryo kundi naroon na sa Biblia na talagang mahal naman niya ito. Kasi pinaghanda pa niya ng paraiso, nilagay niya, inihanda niya nga, tapos hapon na lang kanyang pinupuntahan. Ibig sabihin, mahalaga talaga. Pero nga nagkaroon nga po ng problema, nagkasala. Ibig sabihin, mayroong ginawa si Adan na nasuway niya sa Panginoong Diyos at nalungkot ang Diyos doon. Pagkamat hindi mo nakikita na mukha na nalungkot siya, makikita mo yung nararamdaman natin kasi tayo yung master. Kung ano yung nangyayari sa atin, yun din ang nararamdaman ng Panginoon Diyos. Yun ang hindi naiintindihan ko. Malungkot ka, malungkot din siya. Pag masaya ka, masaya din siya. Kasi kanino naman siya, kanino naman natin kukunin yung kalungkutan, kasiyahan. Kasi siya po ang nag-create nun sa atin na para mabalanse ang ating pagkaraan. At dito nga nakita natin noong nakaraan, kung nagkasala ng isang tao, ang solusyon, tao rin. Kaya nga, nagkatawan-tawan ang Panginoon sa Kristo, at yung pagiging katawan ng Panginoon sa Kristo, doon na na-perfect yung hinahanap ng Panginoon na manliligta. Ngayon, naayos na po ang lahat ng yan, solve na po yan. Ano po? Dito kasi sa chapter 1 to chapter 5, inano doon na ayos na po. Amen? Nasettle na po. Sa pamamagitan ng mediation. Anong mediation? May namagitan na dahil kasi ang sabi ng Panginoon Diyos, kunanan niya sa aklat ng kapag nagkasala ka, automatic po yan dapat kang mamatay. Dapat kang mamatay. Kasi yung the wages of sin, death. Wala po tayong magagawa. Pero yung salitang death, pinag-aralan natin, hindi naman po ibig sabihin yan, tapos na. Ang ibig sabihin ng kamatayan, may hihiwalay ka. May hihiwalay ka. Dalawang nahihiwalay, naghihiwalay ang katawan at ang spirito. Pag naghiwalay na yan sa katawan, wala na. Lifeless na yung katawan. Yung katawan lang, pero yung parteng spiritual, hindi po yan namamatay. Kasi lahat ang galing sa Panginoong Diyos at totoo lang, hindi po talaga yung namamatay. Maraming pang pagkakakay natin yan. Ngayon, ang lumalabas kasi na kapag nagkasala ang lahat ng isang tao, dadaan. Paano malalaman na nagkasala ka? Dadaan ka sa judgment. Judgment. So, sa original talaga, dahil ang lahat ay nagkasala, dadaan ka sa judge. At ang judge ng lahat, ang Panginoon Diyos. Meron kayong nababasa sa Biblia, lahat tayo hahatulan ng Panginoon Diyos. Totoo po yun. Basic po yun, lahat tayo hahatulan kasi lahat tayo nagkasala. Pero meron isang paraan para hindi ka mahatulan ng Diyos. Tawag doon mediation. Yung magme-mediate, na imbis na didiretso ka sa judge, merong aako, merong mapamagitan
para mapigil ang pagpunta mo doon sa kahatulan. Palagi po ganyan. Kaya ako po ngayon naiintindihan yan kasi nga, ako nagtatrabaho na ngayon, nasa mediator din, sa lupon, ganun pala ang sistema. Kaya pala kahit anong pagkakasala ng isang tao na sanlibutan, kahit ikaw ay nakademanda, dadaan ka talaga sa mediation. Wala kang magagawa, dadaan sa mediation. Ano ang mediation? Pagkakasundo. Tandaan niyo na, ano ang mediation? Pagkakasundo. Pag sa nagkasundo kayo mga kapatid, wala nang judgment. Sa barangay po, ganun kami. Pag hindi nagkasundo, o sakali mang hindi magkasundo, magpapait po yan sa kataas-taas ng hukuman. Hukuman pa rin. Pero pagdating mo doon sa court, marami po tayo, municipal court, regional court, then you have the Supreme Court, tapos hindi pa ron, meron pa tinatawag na Court of Appeal sa tinatawag. So, marami pong proseso. Bakit maraming proseso? Para mapigilan po yung tinatawag nating judgment. Kasi pag judgment po talaga, ulitin ko, ang kauwian po talaga niyang kamatayan. Kamatayan din. No? Kaya lang sa Pilipinas, kasalukuyan, wala po tayong death penalty. Wala pong death penalty, nalis muna. Maganda rin, dahil binibigyan ng pagkakataon, makapagbago pa, bago magbago rin ang isip, yung kabilang part. So magkabilang panig po yan. Sa atin ang panig, sa panig natin at sa panig ng kapwa natin at ng panig ng ating Panginoon Diyos. Tatandaan nyo, ha? Be very careful. Dalawa po ang greatest commandment. Nakasulat po doon. Kaya palagi nakasulat. Patungkol po ito sa Panginoong Diyos at patungkol po sa inyong kapwa. Hindi po ninyo pwedeng alisin yung isa, sundin yung isa. Halimbawa, mahal mo ang Diyos, di mo naman malang yung kapwa, hindi pwede. Kahit anong sabi mo, baliktad nila, mahalin mo yung kapwa nang hindi mo minamahal ang Diyos, hindi rin po pwede. Di ba? Ang sabi, ang pagsuway sa isang kautusan ay pagsuway na rin ng kapuluan. Yan ang mga patamaan niya. Ngayon, ito ngayon ang mabigat. Okay, na-mediate na tayo. Napatawad na tayo ng Panginoon. Ito ngayon ang question na palaging nilalapang. Kaya ito ngayon. So, saglit muna tayong manalangin para humingi ng gabay sa ating Lord. Maraming salamat sa pagkakataon makapag-aral ng iyong mga salita. At ngayon, lalali po ang aming pagtalakay, hindi ayon sa aming kakayahan, experiences, kaalaman, kundi ayon sa nasusulat at naayon sa sinasabi ng iyong banal na Espiritu. Yes, Lord, dumadalangin po kami ng nais ng wisdom and better understanding upang maunawa namin ng lubos ang mga bagay na ito. Salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. Isa sa nakita pong problema sa pananampalataya ay ang mga Kristiyano nagsasabing may Diyos, pero iba ang kanilang ginagawa. Pag iba ang iyong ginagawa, ay tumigil ka na lang sa pananampalataya. Kasi tingnan natin, ang sabi rito mga kapatid. Tingnan niyo yung word, ano ngayon ang gagawin natin. Ayan, tumanggap ka sa ano ngayon ang sasabihin natin? Verse 1. Ano sa English yan, Teng? Nakalagay niya? Ito may NIV rin ako dito. What shall we say then? What shall we say then? Ano ngayon sasabihin natin? Ano raw? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Yan po kasi ay philosophical question. Ay mapagpahal pala ang Panginoong Diyos. At ay naiintindihan pala tayo ng Panginoong Diyos. Alam niyo, meron pa kang pagdidibati dyan sa once you are saved, you are always saved. Ano, pag nangaral sila ganito eh. Sabi na, pag pinatawag na kayo ng Panginoon, save na kayo. Ang mabigat yung karugtong sa filosofiya nila. Na ano yun? Kahit ka raw magkasala, gumawa ng ganito, no? Kahit na magnakaw ka ngayon, pumatay ka ngayon, save ka pa rin. Kasi nga, save ka na tao. Yun po ay patakaran ng once you are saved, you are all. Pausas ang tawag nila. Yun ay isang filosofiya ng ewan ko saan nanggaling. Kaya nga nililiwag natin, si Paula nagtanong, okay, ano ngayon nasasabihin natin? Magkakasala tayo dahil mapagpatawad ang Panginoong Diyos? Eh kahit ako makulang, naiintindihan naman ni Lord.
Sipin ninyo mabuti. Marami mga Kristiyano ang gumagawa niya. Ginagawa pa nila stepping stone o katwiran ang pagiging Kristiyano sa paggawa ng masama. Kasi naman, habang dumarami na ang pagkakasala, dumarami na ang kapatawaran. Galing, ano? Habang ako ay nagpupulat, lalo kong nararamdaman ang supplication ng Panginoon Diyos. Marami ganyan. Ang diretso ko na sasabihin ng iba, ay, alam mo, kahit hindi ako magsimba, naiintindihan na ni Lord, may overtime ko. Kahit hindi ako maglingkod sa Diyos, naiintindihan ni Lord, kulang pa ako sa kalaman, saka inaantok pa ako, mga ganyan mga kapatid. Sino nagsasabi niya? Buti ko sana kung ang nagsasabi niyan ay mga makasalanang taga-sanlibutan. Hindi. Sino po nagsasabi niyan? Ang mga nakakakilala sa Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, hindi naman sa pag-ano, minsan talaga naman, minsan masama pakiramdam mo. Minsan pero wala kang magagawa eh. Kahit anong sitwasyon, gampanan mo na lang ang dapat mong gampanan sa Panginoon. Pero hindi po dapat napipilitan. Pag napilitan ka, hindi naman tama. Pero kung ay katwiran mo, sala na siguro, naiintindihan niya naman tayo. Hindi po pwede ang ganong filosofiya. Tingnan niyo ang sagot. Patuloy pa ba tayo magkasala para sa mag-anak? Ang sagot, nakasulat. Ano ba dyan? Checklist. Verse 2. God forbid. Ano ba yung God forbid? Lalim naman. Sa English, no. Sa Tagalog yata, huwag pahintulutan ng Panginoon. God forbid. Huwag na huwag pahintulutan ng Panginoon. Okay, mas maganda sa mabuting balita. Hindi. Yung verse. Nakasundo po ba tayo doon? Hindi tayo pwede gumawa yan. Hindi. Nalagay niyan. God forbid. Huwag daw ipahintulot ng Panginoon. Alam niyo yung salitang yan, nagpapilosopuhin na naman ako. Sabi mo, Pastor, ipahintulot. Hindi pwede pa lang ipahintulot. Alam niyo yung mga salitang ganyan, finality yan. No? Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, hindi pwede yan. Naintindihan po ninyo mga kapatid, hindi pwede yan. Bakit? Ito ang explanation ni Paul. Tayo'y, ano sumunod sa salita? Patay na sa kasalanan. Kaya hindi na tayo dapat mabuhay sa pagkakasala. What is the penalty of sin? Kamatayan. Amen. Ano ba pagpatay na? Manangit ang mga kaluluwa ni Nora Uno. Dahil siya, ano ngayon sa kamatayan? Ano ang kamatayan? Separation yan, hindi yan din. Ang sinasabi ito, patay ka na eh. Bakit ka namatay? Tapos ba't ka namatay? Yun ang di na bakit tayo namatay? Buhay pa pala tayo. May katawan pa tayo. Patay pa kayo, Pastor. Huwag ka magalala. Darating tayo. AIDS lang ang sinasabi. Bakit tayo namatay? Erika. Isa lang po ang sagot yan, ha? Ha? Ano sila? Ate, nagkasala ka. Bakit ako namatay? Nagkasala ko. Yun lang po. Kasi ang sabi na, pag kinain mo yung Adan, ay yung dalawang mag-asawa, ano mangyari? Mamamatay. Pwede kinain. Pwede patay. Hindi ko. Anong ibig sabihin ng patay? Separation. Paghihiwalay lang po yan. Una mangyayari, spiritually, maghihiwalay kayo ng Diyos. Susunod, spiritually, maghihiwalay ang spirito at ang inyong
ang katawan. Yung kaluluwa, hindi ko naiwala yun. Yung iiwalay talaga yan. Tapos, sa bandang muli, yung judgment, iiwalay ka rin. Yung kaharian ng Diyos at yung kaharian ng sanlibutan ito. Ulitin ko, may verify ko nga pala, wala pong kaharian ng demonyo. Ano po? Wala pong siyang kaharian. Mali po yung sinasabi nila na napunta ka ng impyerno, nagdulong sa Satanas, siya magpapalo sa hindi po. Ang impyerno po ay para kalagayan kay Satanas, kay Lucifer, at sa fallen angels, at saka sa lahat ng mga hindi sumampalataya sa Panginoon. Wala po silang management doon. Wala pong ganun sa Bible. Okay? Verify ko lang yan. So, ano daw? Bakit ka namatay? Nagkasala ka. Ito mga kapatid, isang katotohanan na pwede natin ipamuka sa lahat ng tao. Pag nagkasala ka na, patay ka na. You are spiritually dead. Buti pa nung kay Adan at Eva, ang batas lang doon, isa lang. Amen. Pero nung panahon na ni Moses, ilan na? Nagkaroon na ng 10 utos. 10 na yun. Hindi pwedeng napaging kahit isa ron. Nabasa naman ninyo sa Hebrea. Ang paglabag sa isang kautusan, paglabag na rin sa siya. Pwede bang mangyari na hindi mo labagin ang kahit isa niya? Pwede po. At nangyari lang yan kapag patay ka na. Paano nangyari yun? Mga kapatid, kahit sa usgato, kapag ang isang convicted ay may kaso, halimbawa, ng rape siya o pumatay siya, amen? Aanuan po ng usgato yan. Sa paglilitis, pag buhay pa siya, diretso po ang paglilitis. Pero once na namatay, yung inaakusahan, alam niyo yan, bawa namatay siya sa panahon ng paglilitis, tuloy pa po ba ang paglilitis? Tingnan, bakit? Patay na. Kaya the only way, para hindi kayo maparusahan, mamatay na kayo lahat. Yung salita mamatay ka na sana, ngayon ko lang naisip, spiritual pala yun. Kaya sila nagsasabi ng gano'n, na, uy, masamayan niya pa, hindi. Naisip ko kayo na, kaya pala nagsasalita siya ng gano'n para matigil na yung ginagawa ko. Masama. Kasi the only way to stop all things about sin is to die. At yan ay in-apply po yan ng Panginoong Diyos. The only way para matigil ang kasalanan sa buhay mo, kumatay ka. Wala pong iba paraan. Paano tayo mamamatay? Yun yung kasunod na verse. Hindi ba ninyo alam na lahat ng nabautismo at tama ba? Kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan sapagkat kapag verse 4, tayo'y namatay, di patay tayo, at nalibing, nakasama niya sa magitan ng bautismo upang kung paano binuhay na muli. So, magitan ng daging ng kapangyarihan at tayo na may mabuhay sa isang bago. Siguro ngayon naintindihan nyo, bakit kinakailangan pang mamatay ang anak ng Diyos? Takot at takot tayo sa kamatayan. Takot at takot tayo sa iyo na mawala tayo sa sanlibutan ito. Ako ngayon ko lang na-realize, napakasarap palang mamatay talaga. Kung tutuusin. Kasi kung ang pagmamamasta lang natin ang buhay natin dito, walang talaga kahit anong gawin natin dito. Kahit makita ba natin sa Sister Rika, ganun din yun. Buti nga, 2 na lang. At daranasin din yan ng mga bata, mga kapatid. Ang advantage lang natin, yung kamatayan natin, advance na. Eh ano naman ang punto ng pastor? Ang punto nun, kapag namatay ka, meron kang kasamang namatay. Sino yun? Yun pala dahil kung bakit siya nagkatawang tao. Ano ang reason bakit siya nagkatawang tao? Very simple. Katulad siya, para mamatay.
Sa original po na design, nilikha si Adan for everlasting life. Wala po sa vokabularyo ng Panginoon na salitang kamatayan, wala po. Noong nagkasala si Adan, doon lang pumasok ang kamatayan. Pero ganoon tayo kamahal ng Panginoon Diyos. Amen. Na tiniis niyang mamatay tayo lahat para maibalik tayo. Naintindihan niyo? Maibalik tayo sa dati nating kalagayan. Wala pong nakakaintindi talaga yan until dumating ang Panginoon sa Kristo. Pag tinignan niya sa 1 Timothy nakalagay, great is the mystery of godliness. Napakaiwaga ng ating reliyon ng sabi. Kasi kahit anong religion po yan, pag-aralan po ninyo kahit anong religion, wala po silang ganyang pagkaunawa. In fact, yung Buddhism, Shintoism, ano pa yun? Confucianism, lahat ng philosophy niyan, ano ang inaano nila? Wala po silang sinasabi ron na mamatay ka. Wala po. Ang sinasabi nila doon ay lagpasan mo yung state of mind. Ganun po sila eh. Puro sila filosofiya. Gawin mo yung ganito, mawawala ka na sa ganyan. Gawin mo yung ganito, mawawala ka na sa ganyan. Gawin mo yung ganito. Kaya sila uso sa kanila yung meditation. Ano yung meditation? Sino sa inyo nakaranas mag-meditate? Ako yoko, di ko kaya. Ang meditation na pala, pipikit ka, iisip ka ng pinakamalalim pag nag-ting. Naranasan mo yan, ting. Ting. Sabi na sila ng ulo mo, nawala ka na doon sa ano na yun. Kaya pala sila nakagano, mga kapatid. Nakaganon yung mga kamay. Lalagpasan nila yung kapangyarihan ng katawan. Kaya minsan, nakikita sila na parang lumulutang sila, astral body. Ang ginagawa pala nila, pinapatay nila yung ano ng laman at pinaiiral yung ano ng kanilang mga, hindi pa sila naniwala sa kanan mo. No? So, something na spiritual, kaya sila nagme-meditate. Kapag ang kanilang katawan ay tinalo na ng kanilang spirito, aangat ka siya. Totoo po yun, ay nangyayari po talaga. At minsan, sa kanilang pag-aaral niyan, natututunan nilang palabasin yung astral body, yung sa ating kaluluwa eh. Napapalabas po nila at napupunta doon sa iba. Amen? O kung kayo ngayon natatanungin, Christianity o doon, sa kayo pupunta. Pero sa Christianity, pastor, kasi mamamatay ka rin. Punta ka na lang doon sa... Kaya yung mga mayayaman, hindi nyo napapansin. Hindi sila pupunta sa Christianity. Kasi iniisip nila kayaman nila na mawawala, iiwan nila. Pupunta sila doon sa mind setting mga. Kasi pinag-aralan niya mga kapatid, karamihan ng mga Westerners na nag-aabil niya, pupuntahin sila sa East, saan pinakamarami na sa India. Karamihan yung center niya. Tawag doon ay guro sa atin. Yun ang hinahanap ko na yung tawag natin, makapagsusupin ng laman, tataas ang level ng spiritual. Kaya nga sa kanila po mga kapatid, kapag nawala na sa katawan, hindi kamatayan eh. Ang kanilang mga astral body pwede pumasok sa hayop. Pwede sa baka, sa kalabaw, kaya sa monkey, kaya sa kanila, pag may nakikita sila gano'n, hindi nila pinapalayas sa bayan nila. Yung ihinga ng baka eh, hinilamos pa nila yun. Yung tayo ng baka, hinilamos nila sa pagkaunawa na yun ay nasapihan ng Espiritu. Pilipino, hindi pwede maati tayo eh. Hindi na pwede sa atin yan. Ganyan po sila. Pero mas marami sa kanila ang pumupunta rin kaysa sa Christianity. Because in Christianity, mamamatay ka. Amen? Mamamatay ka.
Tapos, mabubuhay ka muli. Yan ang meaning po ng John chapter 3, verse 3. Except a man be born from above, hindi po again from above. Kasi lahat tayo born from here. Amen. Para kay panganak na muli, ay kinakailangan mong mamatay. Pag pumunta kayo sa Hinduism at Buddhism, ganyan din po ang kanilang filosofiya. Ha? Kaya nililiwala kayo pag sabihin nyo, kinupo, ay hindi po. Sa kanila kasi, kapag ikaw ay nagkakasala na nagkakasala, sino makasusunod? Ano susunod na sasabihin ko? Kapag ikaw ay nagkasala na nagkakasala, hindi mo tinatapos ang magkakasala mo, ano ang parusa sa kanila? Ha? Hindi, mamamatay ka rin. Ha? Okay. Ha? Mabubuhay ka. Muli, balik ka sa atin. Amen? Sa kanila, pag nakakasala ka at nabuhay ka muli, ibig sabihin, hindi ka pa perfecto. Balik ka. Ang tawag po natin sa English nun ay reincarnation. Sino na sa inyo nakaranas na, parang nakita ko na ito. Parang naganap na sa akin ito. Parang nakita ko na ito. Delikado ka, incarnated ka, ibig sabihin. Baka ikaw ay si Tom Jones nung araw, o si Marcelo Del Pilar nung araw. O, baka si Sister Mystic ay si yung asawa niya ay matapang na tao. Si Gregoria de Jesus, Gregoria Del Pilar, ako pambihira. At katipunan pala ito nung araw, kaya tapang ba? Baka yung kaluluwa ni sumapi niya. May ganun yung kasing paniniwala eh. Habang ang tao po ay nagre-reincarnate sa kapwa-tao, ibig sabihin, hindi ka ma-perfecto. Mas mabuti po na mag-reincarnate sa mga hayop. Yung papasok ng ano mo sa mga hayop. Ay sa atin, sa Christianity, hindi po ganun. We should be born from above. Kinakailangan ang mamatay nang sa ganun, yung tunay mong pagkatao ay lumas sa iyo. Ano ang tunay na pagkatao natin? Ano tunay nating pagkatao? Katulad ng pagkatao ni Adan. Ano ang pagkatao ni Adan? Ang design niya talaga, hindi siya magkakasala. Yun lang po. Nagawa po ba niya yun? Hindi. Pag gagamitin natin yung filosofiyang sinabi ko, ibig sabihin, si Jesus Christ ay reincarnation ni Adan. Ganun ba? Pero pag yung filosofiya ng ano, hindi po. Siya po ay galing sa itaas. Pag sinabing from above, from God, na nagkatawa, tao. Uy, di pa Hinduism din yan? Pwede rin. Amen? Nililito ko ba kayo? Hindi po. Kasi sa mayroong pag-aaral, hindi nyo narinig sa ito eh. Nasaan daw siya between 12 years old, 13 years old, up to 29 years old. Kasi sa Biblia, wala po yun eh. Ang nandun lang, pakapanganakan niya hanggang 12 years old, tapos 30 years old na siya nang lumabas, hanggang 32 nung siya may pao. So nasaan siya magmula 30 hanggang 29. Alam niyo, sabi ng iba, siya po ay nag-travel hanggang India. Kahit siya po ninyo tingnan, nakarating pa raw siya ng China. Kaya daw ganoon, pare-pareho tayo ng filosofiya. Ang filosofiya na ginagamit ng Panginoon Kristo ay galing kay Confucius at galing doon sa mga guro o sa India. Kaya natin siguro kung bakit maraming Bombay rito. Amen? Kasi nakikita nila yung isang espiritu natin, mga kapatid. At tama sila dahil lahat tayo ay kumuha sa kanila ng lugar na nagkakasundo ang ating mga espiritu. May pampihira. Hindi po ako nagpipiro. Tingnan po ninyo yan, mga kapatid. At ngayon nakikita ko, marami na po sa mga Kristiyano ang umaalis sa Christianity. Adapting yung mga filosofiya niyan, mga kapatid. Kasi bakit hindi nila i-adapt? Sasabihin nila, wala rin naman ang Kristyanismo kasi yan, no? Nag-Kristyano rin, no? Nagpabautismo pa, 3 beses, 5 beses. Ganun din naman ang ginagawa. Hindi nyo napapansin ang Christianity ngayon, pabagsak na ano, ilan na nga lang tayo rin. Kahit anong evangelism kung gawin ng iba, wala na, tapos na eh.
Tapos yung mga pastor kung mag-preach, hindi naman salita ng Diyos. Komentary, kung ano naintindihan nila, tapos pagpapahabang, ang Diyos ay ganito. Kaya minsan, nung nakaraan nanood ako ng sabi niya, ang Diyos ay napaka-umabagi. Kahit ang dami nyo pagkukulang, kahit anong ginawa nyo kasalanan, ay mahal pa rin kayo ng Panginoon. Paano nangyari yun? Paano masasabihin na nakakasala ka pa, nakakukulang ka pa, na ganito, bakit nagkagano na ang preaching? Kasi gusto na patunayan na kahit ganon, ay mahal ka pa rin ng Diyos. Ang liwanag ng binasa natin, patuloy mo ba tayo sa pagkakasala? Ang sagot, hindi. At kailan ka nawala ng kasalanan nung ikaw ang nagpabautismo? Yun ang meaning nyo. Kasi pag binabautismuhan ka, ano raw? Inililibing ka. Yun ang simbolo nun. At pag-aon mo, isa ka ng bagong nilalang. At kapag isa ka ng bagong nilalang, ano na ang nakahanda sa iyo? Isang buhay na panibago. Lahat ng kasalanan mo ay nawala na. So, ang sabi rito, ituloy natin sa'yo. Sapagkat kung verse 5, sapagkat kung nakaisa